Okay, what's up madlang people? Hello Bacolod, the city of smiles. So, andito na ako sa city nyo ngayon. Pero ba't walang ilaw? Sorry ha, mga kagalang mga taga Bacolod dyan. If you're watching my vlog sa Bacolod edition, sana naman wag nyo kong i-hate. Or I mean, okay na naman i-hate, no? Oo. Or i-bash, okay na walang problema. Basta sa akin lang ay wala akong intention tungkol sa aking mga katanungan. It just happened talaga na kumbaga nanggali ako sa Iloilo. Tapos pagpunta ko dito sa Bacolod, so nakikita ko yung halos baliktad, no? Kabaliktaran. So dito for example sa park, 'di ba? May park, paras may park, pero gaya to wala ka makikitang ilaw, 'di ba? Whereas sa Iloilo, lahat ng parks nila doon, Haro Park, Molo Park, saan pa bang mga park sila? Doon sa may Kapitolyo, no? Ganda ng Kapitolyo Park nila doon. Sa City Hall Park, nakalimutan ko na kung may pailaw ba yun sila. Basta yung kabaliktaran ng ang mga nawi-witness ko. Kaya yun, normal lang naman, 'di ba? Magtanong kumbaga bakit kaya? May ilaw naman, may mga naman, may kuryente, no. So ano kaya ang possible reason? That's why I'm asking. So ito siya dahil hindi ko alam kung bakit. So I'm asking para kung mayroon kayong masagot diyan na yung masagot yung babasahin ko diyan, tapos yung masabi ko na. Just in case kasi mayroong mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anakan, 'di ba, na mag-decide na rin, no, na pupunta ng Bacolod City, tapos yun na nga, magpunta rin sila ng Iloilo. Tapos ngayon, the moment na magtanong din sila sa akin, or meron silang, okay na sana kung magtanong, di ba? What if kung hindi, direkta silang mag-judge, di ba? Sa Bacolod City. Kasi, tapos i-compare nila kagad direkta, tapos pa may kasamang panguhusga, di ba? So at least, andun ako, na pwede ko sila i-correct agad. Pwede ko i-change, no, yung kanilang mindset. Pwede ko ipa-intindi sa kanila kung bakit. Dahil nga, mula din sa inyong mga taga Bacolod ay na-explain nyo rin kung bakit walang ilaw ang mga park, ang park na ito, for example. Bakit hindi gumawa ang Bacolod City ng coastal road na pwedeng ma-access ng lahat ng walang bayad? Alam niyo yun? Tapos yun, bakit sa sobrang daming mga homeless, mga walang trabaho, mga nanghihingi lang sa sa mga kalyes, marami talaga, sobra. Ngayon, bakit hindi sila binigyan ng trabaho? Like magwalis sana, kasi magwalis ba sa maging street sweeper sila, kahit paano magkaroon sila ng sahod, kita, 'di ba? Kasi ang daming mga kalat sa tawag nito, sa mga kali. Nung pagpunta ko ng Manila, kasi dati, 'di ba? Okay, babalikan ulit natin tong storya, way back then, like mga 2009, 10, 11. Then 3 years ako talaga straight na naninirahan sa Manila. So yung mga taon na yon, talagang observe ko yon, 2009, 10, 11. Sobrang kalat ng Cubao, sobrang napakadumi ng mga lansangan sa buong Kamaynilaan except Marikina, ha. Yes, except Marikina. Sobrang linis ang Marikina noon pa. Tapos itong huli nung sorry ha, wala ayoko talaga sanang i-bring up ang politics, no. Ayoko pag-usapan kasi politics and religion talaga napaka-sensitibong paksa or talakayin, no, napaka-sensitibo or napaka-komplikado, no, na topic yan, na usapin. Pero hindi talaga maiiwasan, no, na minsan ma-brought up. I don't know kung nag-coincidence lang talaga siya o talagang may kinalaman si Digong, no, nung naging presidente siya. Kasi 2017 ulit balik ako ng Manila. 2016, 2017. Aba, nalinis yung Cubao. Yung dati yung pagkababa mo sa Aurora Boulevard, Cubao, grabe ang dumi. Pero nung huli, ang ganda na, ang linis na. Yung Guadalupe, isa yan na. Ang hindi ko makalimutan lugar sa Maynila na napakapangit talaga, sobrang daming basura. Guadalupe, Makati, Pasay City, it's a tough. Yan, sobrang kalat talaga yan, sobrang dumi, no? Baclaran, Diyos mio Marimar, tinatanong pa ba yan? Binondo, di ko pansin ngayon, ha, kasi di na ako nakabalik ng Tondo, Manila, Binondo or Moriones area. Sobrang tagal na. Ang huli kong punta doon 2019, 2018, mga ganon. Tama, 2018, 2017 yun ang huli ko. Hindi ko napansin. Ay, hindi pala. 2018,
madumi pa rin yung Tondo sa may bandang Divisoria area. Kaso nga lang nung huli kong punta nung pandemic like 2020, syempre na yun nung namili kami sa Divisoria. At saka nung time ni Isko Moreno. Iwan ko kung si Digong ba o si Isko Moreno ang may impluwensya sa mga kalye, sa mga ayun, meron na pala. O diba? O tinan mo. Buti na lang talaga, hindi ako nang husga. Buti na lang, hindi ko ginudge. Late lang pala. Late lang naman pala mag-open ng ilaw. Oh, di ba? Iyon, no? So, buti at ako'y nagtatanong muna kung bakit walang ilaw. So, yun na, ang sagot. Kasi maaga pa pala kanina. Anong oras pa ba? 5:35. Oh, okay. So, sadyang kanina kasi madilim na yung loob eh. Sabi ko, ba't ang dilim? Oh. Ayun pala. Oh, sorry naman mga taga-Bacolod, mga pangga. Sorry mga ga. So, ano to? Beethoven, Haydn, Mozart. Sino yan mga yan? Ang Beethoven, alam ko si ano yan eh, yung sa libro, di ba? Novel book ba yan? Or movie, palabas, basta. Beethoven the second. Okay, balik tayo sa yun ang akalat, no? Sobrang daming kalat. Pero nitong huli, pati Tagaytay, luminis na. Ang Rosario, Cavite, Laguna, luminis na yung halos karamihan sa Maynila luminis. Except sa Bacol, Navotas and Malabon, tsaka Valenzuela, tsaka itong Patiros, kasi yun talaga yung mga apat na yan ang hindi ko talaga na-explore, no, sa NCR na lugar. Kaya di ko ma-compare ang noon at ngayon, no, na hitsura. Sa linis lang naman no, na basihan na pag-uusapan na kategory, cleanliness next to godliness. No. Pero itong yun nga, so napansin ko siya parang malinis na siya. Tapos throughout the Philippines, no, kahit saan, no, sa Cebu malinis din sa Cebu. Sa Mandawi, Mandawi wala. Malinis pala ang Mandawi, no. Malinis plus meron pa silang back lane talaga na nakalaan para sa mga cyclist. Kahit pa hindi siya kasing safe sa Iloilo, pero at least meron. Tapos sa Lapu-Lapu naman, malinis din ang Lapu-Lapu. Yun nga lang, may mga lugar pa talaga ng mga lupa pa lang, no, lupa, may mga bato-bato. Like hindi pa talaga siya yung tawag nito, yung simentado, yung mga lugar-lugar. Considering na siya, parang tourist spots yung lugar, di ba? Maraming mga turista, maraming mga foreigners, mga Korean madalas. So, pag naulan, talagang basta ano pa rin siya, hindi pa rin siya talaga sabi nga nung komentor, poor urban planning development ang Lapu-Lapu. Pero malinis, hindi naman talaga yung pakalat-kalat ang basura. Tapos saan pa ba? Yun masabi ko. So dito sa Bacolod, yun nga, may mga tawag nito, may mga basura marami sa kalsada, sa kalye. So yun, di ko alam kung bakit. Pwede naman kayo mag-comment let me know, just let me know in the comment box, mga hagala. So ito na yung City of Smile Park. O nga pala, shout out kay Roderick 29, no. So ito si Roderick ay taga Davao talaga to siya. Dahil sa taong to, dami kong natututunan, no, tungkol sa city natin, tungkol sa iba't ibang mga lugar, mga projects, o ano pa man, no. So, nga pala sir, no, tama. So, maraming salamat sa correction. Dahil the right connoting, basta tamang sa tamang pagkasabi, tamang salitang gamitin pala nung ako yan nasa Iloilo. Tamang sabihin ko pala daw, hindi pala inggit, no. Sana all. Pero hindi siya inggit pala na kawawa naman kami sa Davao. Sana kami din parang nakakainggit naman kasi kami sa Davao walang ganyan. Totoo yan, totoo naman kasi na walang esplanade na ganun kaganda ang Davao City gaya sa Iloilo. Pero marami tayong park, sobrang dami, no. In fact, we have nung last time I check talaga 26 na. Di ko alam ngayon, no, kung nabuksan na yun sa Bago Aplaya, so nagiging 29 na, naging 30 pa, baka pwede pa, no. So, pagdating naman sa Esplanade, that time kasi masyado akong na-overwhelm. Sobra akong napapawaw, na-amaze. Ganun ka amazing, ganun ka sobrang ganda talaga ng Esplanade ng Iloilo City. To the point na makakalimutan mo na maganda rin pala ang lugar mo. Oo, di ba? Ang ganda ng Davao. Maganda ang Davao, maganda ang Cebu, maganda ang Marikina, maganda ang kahit saang lugar ako napunta, Baguio. Pero nung pumunta ako ng Iloilo, akala ko yung mga pinakamagandang lugar na puntahan ko na hindi na ako mapapawaw pa sa iba. Tapos yun, nabibighani pa, di ba, sa Iloilo. So talagang legit ang Iloilo, taga magaling.
Kaya yan pala, hindi pala inggit, no? Kasi pag sinabi inggit, parang negative pala siya na word, no? So, hindi pala ako inggit sa Iloilo, kundi na-appreciate ko lang yung Iloilo, sobrang... Pero syempre, how I wish na ganun kaganda, no? Kung papagandahin lang din naman ang Esplanade natin sa Davao, sana ganun kaganda. So, that moment, or that time kasi, haba ako yung nag-vlog, so yun na nga, no? Bali, na mental block na ako sa... Basta nagaganda, no, sa lugar, talagang nakahanga, nakatuwa, na masasabi mong pera ng bayan, pera ni Juan, talagang napunta sa tamang proyekto doon sa Esplanade, no? Esplanade. Ngayon, nakalimutan ko na nga pala, meron pala tayong Esplanade sa Davao oncoming. Nasa progress pa lang, no? Under construction, under parang yung pagpapaganda. Yung ating river, Davao River Esplanade. So medyo mataas-taas din 'yun. So no, asahan natin 'yan na sana hindi man kasing ganda ni di baling hindi kasing ganda kay Iloilo City, at least maganda talaga 'yan. Asahan natin 'yan. Davao City ba, di ba? Davao City ba ang natin ang hindi kailanman hindi nag-failure sa atin ang Davao City na bigyan tayo ng dekalidad at dekalibre na mga parks. Tsaka syempre soon to be ganda nga natin, di ba, yung ating coastal road, ang ganda nun. So soon to be magkakaroon na tayo na napakagandang Davao River Esplanade. So I don't know kung itong ating city government sa Davao is kumukuha ng ideya sa Iloilo City, pero I know for sure hindi lang Iloilo ang may ganyan, no. Sa Pilipinas sila lang ang may ganyan kaganda na mga esplanade and mga river parks in the River Esplanade. Sa Pilipinas parang sila na yata, no, ang may pinaka-unique, pinakaganda. Pero siguro sa ibang bansa meron. So siguro baka kumuha ng ideya ang ating city government sa Singapore, sa Hong Kong, sa Germany o kasama si Switzerland. Wala gawa ko lang to. So possible, no. Malay natin, di ba? Siyempre, I don't know kung may kung meron ba talagang tinatawag na cultural differences ang ating mga LGU Davao and LGU Iloilo, pero kung meron man sila, wala akong magagawa doon, no? As a concerns, as a law-abiding citizen, as a normal Filipino, as an ordinary Filipino citizen, wala akong magagawa dyan kung meron man silang mga cultural differences or regional differences or something, di ba? Or ano matawag dyan? Di ko alam, no. So ganun lang. I still respect pa rin naman kung may mga sila. Kumbaga para bagang kapitbahay lang natin yan, mga hagala, no. Yung nanay natin tsaka yung nanay nung ating kapitbahay magkaaway, magkagalit, no. Tapos tayo mga anak nila kaibigan pa din, di ba? Hindi ibig sabihin na mag-aaway yung ating mga magulang. Ito yung mga kabataan, mga anak, di ba? Mag-aaway-aaway din. Ganun yun, ganun kami dati, no. So same din yan sa mga anak, no, ng ating mga nasasakupan ng ating mga lider sa ating mga pamahal at sa ating mga local governments, sa ating mga cities and municipalities, no. Hindi porket nag-aaway meron silang mga tinatawag na cultural differences or meron silang mga tinatawag na hindi pagkakaunawan o pagkakaintindihan, basta paano man yun. So let's leave that to them na lang. Basta behave lang ako. Nagva-vlog lang ngayon, punta sa lugar na malaya, pupunta sa mga lugar-lugar, tapos yun lang, nag-appreciate. Tapos dito sa Bacolod ngayon, parang napapansin ko talaga, ang dami kong nasabi, no, na mga katanungan. Ang dami kong mga katanungan, bakit ang daming mga taong grasa, di ba, yung mga yung mga nasaga, yung basta kawawa, yung yung mga buhok, wala, yung nagdidikit-dikit na, alam mo yun. Basta taong grasa, yung wala na sa katinuan, di ba, yun natawag doon, taong grasa. May mga nanghihingi, walang makain, I mean nanghihingi ng pera, ganun, ang dami. Tapos andyan sa gilid, natulog lang sa kalsada, sa mga passage area, diba, sa mga walkway. So ang dami. So yun lang, tinatanong kumbaga nakapagtataka lang bakit despite sa sobrang yaman ni Bacolod City, napaka-famous, napaka-popular, sikat na lugar, maraming pera, mataas ang kailang ira dito, panigurado, no. Nga sila din diba, third HUC sila, diba? Yun yung nabasa ko kanina. Anyway, so bakit may ganun pa rin na ang dami, no? Tapos meron silang ang poverty incidence nila is 4% lang. Maliit pa rin 'yun, di ba? Para sa 600,000 population. So maraming mga ganun ang sitwasyon ng mga tao dito. Tapos yun nga, nakausap ko si ate kanina sa may SM na siya rin ay nagpi-picture sa mga tao na nangunguha ng pagkain sa basurahan, sa SM. Yung mga nasa gilid nakaupo sa lansangan, tapos kinausap ko sa yun na nga, no, parang hindi daw dapat bigyan yung mga ganong bagay. Pero ako kasi naawa parang lalo yung mga, basta talagang alam naman na talaga yung mga tao talaga na walang
walang magawa kundi manghingi na lang. Ibig ko sabihin walang choice ba, no? Tayo may mga kapansanan. Anyway, balik tayo dito sa ano, ikot-ikot lang tayo. Maganda dito mga kagala. So ano siya, fresh yung hangin, maginaw nga eh. Oh, marami din kahoy. Tapos may mga honi ng mga ibon. Wagner, Mozart. But parang ano yan, mga pangalan ng ano, mga musical instrument. So gusto ko ikutin tong ano, lugar ng City of Smile Park. Tapos yan lang, iikutin na natin tapos para maipakita sa inyo yung lugar kung ano yung tsura sa paligid nito. Para ito na yung pinaka downtown area. Sure na, no? Sure na ba ako? Siguro pwede na, no? Pwede ito na yun. Iikutin na natin. So yun, no, hindi pala ako naiinggit sa Iloilo. Ako ano, napapahanga lang at na-amaze, no? Kasi pag inggit ano yan eh, puot, sakit, no? Sakit sa puso yun. Sorry naman. Hindi pala naiinggit, no? Sana all lang talaga, oh. Sana all Iloilo. So tayo sa Davao, sige lang. Tama nga si Sir Swordfish na nauna ang Iloilo City sa lahat. Oh, sila ang pinakauna sa, I don't know, sa peace and order, hindi ko alam. So sila ba ang mas naging unang tahimik kumpara sa Davao? Tapos sa kalinisan, kung sila bang pinakauna kumpara sa Davao, di ba? Sa Livable City, no? Ang galing, no? Talagang parang ano, ang daming common sa Davao. Livable City, cleanliness is next to godliness, peace and order. Ganda. Ang galing lang. Basta antay lang tayo sa ano, sa mga taga Davao, mag-aantay tayo sa ating River Esplanade, Davao River Esplanade. Maganda 'yan, no? Panigurado. Hindi tayo bibiguin ng ating LGU sa Davao. Sige, kuha tayo ng konting briefing lang or information about Bacolod City, kung kailan nga ba sila founded. Kasi so far wala pa akong nakikitang mga old structures or mga old buildings, no, like J.M. Basa Street sa may city proper, sa may City Hall of Iloilo, and kagaya din sa Cebu. Considering na Visayas, sa Visayan Shore nagsimula ang occupation ng Espanyol, di ba? Tingnan natin. Okay, country, province, district, founded. Ayan. So founded siya noong 1755. Tapos ginawa siyang town 1756. Cityhood naman ay 1938. Okay lang, bago lang siya. Halos magkalapit na sila ni Davao. Mas una yata siya kay Davao City. Si Davao is ano tayo, di ba? 1939 nag-start as city. Check natin para para sure. Okay. Mas nauna pala tayo ng isang taon. Kasi tayo ay 1937 nagiging city. Tapos 1938 naman si Bacolod City. So ibig sabihin 1 year lang ang gap, no? Mas kuya lang si Davao ng 1 year. Okay. So same lang si Davao City and Bacolod, walang mga Spanish inspired or old Spanish inspired mga gusali, no? Mga buildings and establishments. Parang ano lang, no? Parang San Pedro Street lang, di ba? San Pedro Street na may pagka-Oyanggo rin. No, parang pinagdikit na San Pedro Oyanggo rin Magallanes. Galing. Nice one. Sige, lakad tayo. Gusto nyo? Kaso gabi na, no? Parang gusto kong pumunta sa Inasal. Inasal, mga original Bacolod Inasal area. Ano ba? Gusto nyo maglakad tayo dyan? Sige, lakad ko kayo. Walang problema. Tara, game. Saan kaya makabiling Muscovado? Muscovado? Ay, yung galing talagang Negros. Di ba? Parang ano lang, parang parang ano nga siya, San Pedro Street and Oyanggore, San Pedro Street, pinaka-accurate.
Aray. Ano yun? Napakasikat ni Bongbong, no? Bongbongs. House of mga pasalubong. Lakarin natin to dito. Ano? Mga taga Davao, mag-ingay. Di ba, no? Parang San Pedro, no? San Pedro na tawag na ito, Matao version. Kasi itong oras sa San Pedro, wala na masyadong tao, di ba? Ay, di pala, marami pala, alas 5. San Pedro version, one way din siya, ang galing. Ang pinagkaibangan dito, ang kanyang mga intersections ng mga highway ay mga malalaki din. Malalaki. Sa atin naman kasi maliliit naman yung mga Pilayo, mga Salis, ay di pala, Pilayo, Legazpi. So ano siya, para siyang ilustre, San Pedro. Galing. Kaya pala, wala siyang kagaya sa Iloilo, Cebu and the city of Manila na may mga makikita mga old structure, no, like mga Spanish inspired, mga old Spanish inspired na mga gusali. Kasi hindi pala siya kagaya kay Iloilo, kaya Bohol, kay Cebu, in City of Manila, Iligan, Zamboanga na pinanganak 1577, mga ganun, 1500s ang kanang edad. Ang galing, no? Sa City Hall, ha? So ito na, Bacolod City Hall. Hindi ko alam kung asaan yung Bacolod City Hall, basta naglakad lang tayo. Ito pala yun. Yan, Bacolod City Hall. Hindi ko alam kung ito ay new or old. Ang kanilang mga jeep dito ay malalaki. Walang multi-cabs, di oso. Ano to? Old tong? Old na City Hall or new? Pero kung new to, dapat may nakalagay new City Hall. Ang kanila City Hall ay para lang, no? Parang commercial building. Unitop. Okay, lapida. Tingnan natin. Puok ng pagsuko ng mga Persang Espanyol sa Negros Occidental. Sa puok na ito, na dating kinatatayuan ng bahay ni Don Jose Ruiz de Lozuriaga, tinanggap ng mga lider Filipino sa pamumuno ni General Anicito Lacson at Juan Aranita ang pagsuko ng mga Puwersang Espanyol sa ilalim ni Isidro de Castro, ang gobernador, politiko-militar ng Negros Occidental. Aranita, so talagang old money talaga itong mga Aranita, no? Mga old name, kumbaga, mga matagal na, no? Nakalilok sa istorya ang kailang mga pangalan, Aranita. So Aranita ang nanay ni di ba? Maruhas. Sa ilalim, okay lang ha, sana yun, sa pamumuno ni General Anicito Lacson at Juan Aranita. So, baka ito si Juan Aranita ay siyang tatay ng nanay ni, or lolo ni Maruhas. Ano yun? Ba't may nasa cellphone ko? Pala desisyon itong cellphone ko, Okay. Okay, tuloy ang pagbasa. Anicito Lacson at Juan Aranita ang pagsuko ng mga puwersang Espanyol sa ilalim ni Isidro de Castro, ang gobernador politiko-militar ng Negros Occidental at iba pang mga opisyal matapos lagdaan ng bawat panig ang Acta de Capitulation. 6 November 1898, ang pagsuko ay hudyat ng pagtatapos ng pamahalaang Espanya sa lalawigan ng Negros Occidental.
Okay? Yun, no? Yun yung istorya. So, ito pala, ang pook na ito na dating kinatatayuan ng bahay ni Don Jose Ruiz de Lozarriaga. Sayang at nawala na, no? Ang dating bahay ni dating Jose Ruiz de Lozarriaga. So, asa na kaya, no? So, yung pisto, baka, no? Galing, no? Talagang overtime nagbabago ang structure ng mga lugar. So dati itong lupa lang, mansion siguro ang estilo ng bahay ni Lozarriaga, hanggang sa naging city, ganito kagandang city, syudad, malaki, maraming mga negosyo nagsisipasukan. At nawala kanyang bahay, tinayuan ng ito, parke, pa-fountain, tapos may kunting upuan, tapos city hall. Okay, maglalakad na ba tayo punta doon? Parang hindi na siguro. Iikot na tayo, Kapitolyo. Tanong natin, magtatanong tayo saan yung Kapitolyo dito area. Unitab. So ito yung nakikita ko kanina. No sugar added but so sweet. Okay, so yan ang lagon pala ay may ka-distansya pala dito. So yan na lang gagawin natin. Lalakad-lakad ulit tayo dito. Pero siyempre, hindi na tayo pwedeng babalik doon kasi dyan na tayo galing. May aeroplano, lumilipad sa ibabaw. Dito na lang, no? Salubungin natin sila. Basta ang lusot nito ay yung parang may mga manukan. Ay, simbahan pala, balikan natin. Gusto ko makita yung simbahan. Sabay lang kayo dyan ha, stipot lang. Lakad-lakad lang tayo dito sa downtown ng Bacolod City. Hello, di ba? Indeed, City of Smiles. Kasi ang mga tao ay napaka-smiling and charming. Laman itong puso't damdamin ko. Magbalik kaya rin pag-ibig ko, mahal tangi ka. Laman itong puso't damdamin ko. Tanaw ko na ulit yung park, City of Smiles. Sama lang kayo ha, sama lang ha. Unitab. Fashion House Marketing Incorporated. Meron ditong parang triangle. Yung parang monumento siya or parang
ano siya, yung ginagamit siya para pang tanda ba, no? Ng American Filipino soldiers style. Yan o, ito to, yan. Charan! Yun, no? So, ano ba to? Symbols of what? Friendships. Ano yan? Anong simbolo yan, mga hagala? Mga taga-Bacolod, no? Enlighten me or sabihin nyo sa akin. Comment kayo dyan. Oh, daming mga ano dito, no? Establishment. Parang ano, no? Itong Bacolod, alam nyo? Ito, observe ko siya. Para siyang Tagum City na Davao City. Pinagsama. Di ba? Pansin nyo rin ba? No? Na may konting Kidapawan City. Ang galing. Huh? Dito tayo. Para siyang Davao City. Downtown lang naman Oo. Para siyang downtown Tagum City na may pagka Davao City na parang konting Kidapawan City. Yung tatlo na yun na nabanggit ko parang pinagsama ba? Parang minikos-mekos na. Oo. So ito wala nakalagay kung ano siya. Kung ano nga bang simbolo to. Symbols of progress. Oh. Wala naman tayo nakikita ang lapida. Wala nga. So ngayon, tatanungin natin itong mga mga marshal or mga enforcer. Magandang gabi. Pwede magtanong? Anong symbol to? Halando Moon Tower. Halando Moon Tower. Halando Moon Tower means remembrance. Remember. Halando Moon. So anong hahalando Moon natin pag sa tower na to? Anong maaalala natin dito? Yung dati, dito nakalagay yung relo na malaki. Okay. Na ini-surrender ng Hapon dito sa Bacolod. So yung relo dati andito, na galing sa mga Hapon. Isinurrender dito. Surrender tapos pinalitan ng Halando Moon Tower. So ibig sabihin palatandaan siya na sumuko ng Hapon, gano'n? Okay, na natalo ng mga Pilipino. Sige kuya, salamat ko Halando Moon Tower. Yun pala yun. Diba? At least hindi tayo blind. Okay. Ang pangalan ng Gatoslaw. Uy, manager ko dati Gatoslaw. Gonzaga Street, Gatoslaw. Talagang legit, talagang Hilonggo si Madam, no? Talagang Bacolod nun pala yun siya. Akala ko galing lang siyang Tacorong o galing siya sa may somewhere in Cotabato. Talagang Bacolod pala talaga ang kanyang origin. Tapos ang may-ari yata ng pinaka-kumpanya namin ay galing sa Iloilo. Tama, parang Iloilo. Pero ba't siya nakatira sa Santa Rosa na? Maganda naman ang Iloilo. So baka baka yung asawa niya lang siguro. Ano to dito? TNC. Tuloy ang Joy. By Chicken Joy. Jollibee. Ganda ng Bacolod. Proper, no? Nag-i-enjoy ako dito. Gusto ko maglakad ng gantong din, no? Ano nga talaga? Total opposite talaga sila ni Iloilo City. Sa Iloilo kasi, bakit walang ganitong senaryo sa Iloilo City? Kasi decongested na sila. I mean, I don't know kung decongested na or decongested talaga sila way back then pa, no? Since before, mula pa nung kapanahonan, no? Nung mga lumang panahon pa. Oo. O baka dumaan din kayo, shout out mga taga-Iloilo, kayo ba dumaan sa ganitong setup na siksikan din? Kasi wala ka na may katanggan sa sa Iloilo. Oo. Kasi itong downtown na to, hindi na talaga exist sa Iloilo kasi ang Iloilo meron silang 6 na town or district towns, di ba? So they have 6. So every 6 sa 6 na townships na 'yon, meron silang kanya-kanyang downtown, di ba? So sa Haro, meron silang downtown area. Basta talaga, napaka luwag ng lugar. Napakaluwag ng lugar ng Iloilo kasi nga hati nga sila, di ba? So kapag taga-Haro ka, hindi mo na kailangan pumunta pa ng city proper, di ba? Hindi mo na kailangan pumunta ng Molo. Hindi mo kailangan pumunta na kung saan-saan pa, di ba?
Kasi meron ka ng palengke sa ano, sa lugar mo, meron ka ng park, meron ka ng mga downtown, may Jollibee na, may mga shopping malls na, di ba? O, lahat yata, ano bang distrito sa ano, ang walang mall? Parang ano lang yata, no, yung Arevalo, Pabia. Yun lang yata yung lugar sa, ano, yung town sa may, district sa may Iloilo City na wala kong, ano, narinig ko na may mall. Pero the rest talaga, sobrang daming mall, lalo na sa Mandurriao. Eh, syempre ang Mandurriao is parang ano sila, no, newly developed lang. So, yun na nga, Iloilo City is the place where the old meets new. Wala kayong makitang ganito sa ano, sa Iloilo. Kaya sabi ng iba, boring. Paano naging boring na? Kung gusto mo talaga sumaya sa Iloilo, gusto mo talaga ng ano, ng hindi ka bored, hindi ka maboboring, no? Punta ka sa ano, punta ka sa city proper. Kapag ka araw, doon sa may Delgado, masaya doon. Delgado, sa may Nizart ba yun? Yung Calle Real. Punta ka rin sa may ano ba yun? Basta marami silang ano, lugar doon na nadadaanan ko na matao talaga na lugar. Pero hindi congested, no, matao siya pero hindi siya ano ba, hindi siksikan ba na halos hindi ka na makagalaw, halos magbabanggaan. Tapos wala ka makikitang mga buses sa city proper. Sobrang ano, iba yung kanang ano. So ibig sabihin pala, yan ang tinatawag na ano, yun yung example ng urban planning development. Oo, so yun pala yun. Oh, at least alam ko na ngayon, no, na ganun pala ang magiging ano, ganap. So sa Davao City, ganun din ang ginagawa namin sa Davao, ha. Meron kaming mga townships and districts. Hindi mo na kailangan pumunta ng downtown area para mamalengke, mag-shopping kasi marami na kaming mga shopping malls sa mga districts namin. Matina District, Buhangin District, Agda District, or kung saan pa, Kalinan, Toril, Mekos na yan. Marami, no? Hindi na kailangan na mahipag ano, siksikan sa traffic. Kaso nga lang, kahit ganun pa man, meron pa rin kaming ano, no, kinakaharap na matinding traffic talaga sa Davao kasi alam niyo na, downtown area, maraming mga tao, almost 2 million, tapos maraming sasakyan. Ayan, talagang siksikan. Hindi ko alam kung saan ang punta nito. O nga pala, eskwelahan na luma. Ano pangalan? Consolacion. Parang Consolacion nga. University of Consolacion. Owo, KTV Bar. O yun, mayroon ng intersection. So baka ito na yung way papuntang ano, mga lechonan, no? Mga manok inasal, mga grilled chicken. La Consolacion College Faculty. O ito, lumang ano siya, no, establishment. Ganoon naman talaga ang mga lumang mga structure sa isang lugar na hindi talaga matanggal-tanggal, hindi mabago-bago ang struktura, na talagang restored and maintained, no, yung design, hindi nire-renovate, pinapatibay pero hindi binabago. So yun yung mga simbahan at mga eskwelahan, no, mga university. O SM na yan dyan, tanong na natin ano. So tawid tayo dito kasi parang merong maganda dun sa unahan. Ano kaya meron dun? Tingnan natin kung ano meron dun sa unahan. Bakit parang may mga pailaw? Yun, oh, 888 Pure Gold Unitap. Grabe ang lawak ni Bacolod, no? Downtown. Sa Davao, sa atin, ang downtown natin ay ano siya, parang may lugar na wala nang commercial masyado. For example, Bonifacio.
I mean, sorry, ano pala, commercialized pala ang Bonifacio, no? So, Palma Hill Street, Ponciano, ayun. Pag itong oras, no, wala na siya masyadong wala ka na makikita mga establishment. Kahit araw, wala din, no? Parang wala ka makikita mga tindahan, mga shopping malls or grocery stores. Unlike dito sa downtown nila. So, ibig sabihin pala, ang Davao City, kung hindi talaga nagkaroon ng mga segregation, no, sa mga districts, hindi nagkaroon ng mga kanya-kanyang public markets and shopping malls and eskwelahan tsaka hospitals. So, panigurado ganito rin ang setup natin sa downtown area natin. Siksikan, no, kumpulan. Excuses. Yan, tanong natin ito na Chinatown area. Okay. Flying BV. Ganda, oh. Pure Gold Chinatown. Nice one. So, inikot natin, oh, sa loob ng mahigit 40 minutes ang downtown area ng Bacolod City or city proper. Okay. I'm staring in your eye. O, dito na area, wala na masyadong vacant lot na siya. Tapos papunta doon, hindi ko alam ano meron doon kasi may mga ilaw din, marami. Malaki, no, si Bacolod City. Siguro kung hindi ka nag-i-explore kagaya ko sa mga super mega cities like CDO, Davao, or Manila, Cebu, panigurado, pag mapunta ka dito sa sa Bacolod City, malulula ka sa laki. So, pwede kang mawala, pwede kang kabahan. Hindi na siguro gano'n, no? So, pwede kang malulula. Talagang mapapasabi mo, grabe, ang laki pala ng Bacolod. Siguro mapapagod ka kakalakad, no? So, it just happened na ako ay explorer, gala. So, napuntahan ko na yung mga major cities sa Pilipinas, kaya hindi ko na masyadong ganun ka lula sa laki, pero na ako pa rin nalalakyan pa rin sa Bacolod. Hindi siya pangkaraniwang na syudad, hindi siya ordinary, no? Bacolod City is no ordinary city. Napakalaking niya, ginagampanan, no, na papel sa ekonomiya ng Pilipinas. Political, economical, kung ano mang mga kalkal. So ano to? Bakit napakarahing gusali? Mall? Anong mall? Pure Gold? Pure Gold ba to? Ba't ang laki? Di ba ang Pure Gold grocery store lang dapat? Dapat talaga, no? Di ba madalas Pure Gold, no? Supermarket lang siya, grocery. So, yun na siguro. At dito na tayo tapusin nating video. At next na vlog ay review. Pasukin natin kasi first time ko makita ang Pure Gold na ganito kalaki. Malaki naman ang Pure Gold sa Cubao, Aurora Boulevard. Pero iba laki nito, iba ang ganda. Hanap na tayo ng magandang pwesto na kung saan doon natin i-off yung ating camera. Bascon Caves, Jeepney Bay. Ayun, parang may pabili na sa unahan. Kukuhanin na lang natin, titingnan, no? Ayun, mayroon din sa unahan, Metro, Ayala Mall. Ay, nako, magkakadikit lang pala talaga to dito, no?
After natin mag-review sa Pure Gold, i-review na rin natin ang ang Metro Plaza Ayala Mall. Ayan, so anong gusali to? Anong mall? 888 pa rin, no? So 888 Chinatown Square is para siyang nakita ko na to sa may Divisoria. Tama ba mga gala? Ito ba branch ng Divisoria? So kung gano'n, napakalakas naman itong Bacolod sa may-ari nung 888. Kasi sa daming mga malaking syudad din, hindi lang si Bacolod ang it's Yose, Mega City sa Pilipinas, outside Manila. Pero bakit siya lang ang nakitaan ko ng ganitong mall, no? Bakit dito lang nag-branch out ang 888 Premier Mall of Bacolod, di ba? So yun lang siguro. At dito na nagtatapos ang ating paglalakad-lakad. Ako'y nag-i-enjoy, no? Ako'y napapahangat, napapalula. Laki mo Bacolod, grabe. No wonder, no, na magiging na siya, Metro Bacolod, Metropolitan Bacolod, Metropolitan of Bacolod. So thank you for watching and bye-bye. Sana nagustuhan nyo ang aking ginawang pag-iikot, pag-vlog, kasi ako nag-enjoy ako, no? Pinagpapawisan pa nga eh. Ingat!